Tropang Ilonggo. Please subscribe. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan na Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Saan man kayong panig ng mundo ngayon. Magandang hapon, umaga sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa ating YouTube channel, Tropang Ilonggo po, mga kababayan. So ito po, mga kababayan, rally sa EDSA ng mga didiles na besto, mga kababayan. Naghahakot at nagbabayad ng mga tao para lang dumami sila dyan sa EDSA. Ayan. Mga kababayan, ewan ko na lang kasi, ano pa bang gusto ng mga didilis na yan, mga kababayan? Bakit kaya nagrarally sila dyan sa EDSA? Akala nila siguro ay sasama din ang taong bayan sa kanila. Tingnan nyo nga, may bayad na nga, pero yung tao, kunti pa rin. Diba? At sinong tao kaya ang pupunta dyan na libre? Na may pamilya, may hanap buhay, tapos pupunta lang dyan para ipakita ang suporta nila sa mga Duterte? Mga kababayan, sino kaya ang pupunta dyan? Sa tingin nyo, may pupunta ba dyan na hindi ka babayaran? Tapos, mga kababayan, may trabaho kang naiwan? May pamilya kang binubuhay? Mag-i-stay ka ba dyan na walang bayad? Nung panahon niya ng EDSA Nung EDSA Revolution talaga, may bayad nga yun. Mayroon kaming na-interview nun na pinaghaharang sila at pinagbabayaran para sumama dun sa EDSA na yun. Iyan pa kaya? Iyan pa kaya ngayon? Tsaka ano bang pinaglalaban nila? Ang disbarment ni Vice President Sara Duterte na ipinadala ngayon ni Sik Larry Gadon, mga kababayan. Antayin nyo na lang ang paghain ng reklamo ni Attorney Larry Gadon sa kay Vice President Sara Duterte sa mga pananalita niya sa ating Pangulo, mga kababayan. Kanina lang po nanggaling tayo sa Supreme Court at naghain ng reklamo si Sik Larry Gadon kay Vice President Sara Duterte sa mga threat nito sa ating Pangulo at kung ano-ano pang mga pinagsasabi niya laban sa ating Pangulong BBM at First Lady, House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, nandyan sila sa EDSA. Nagwawala sila dyan sa EDSA. Akala mo talaga 8 minions sila. Oo nga, parang 8 minions nga lang, mga kababayan. Kasi nangadaanan namin kahapon, dumaan kami ng EDSA, mga kababayan. Naka-roller coaster kami, nakita namin, no? Oo nga, ang dami nga. Totoo nga, mga kababayan, yung sinasabi na 8 minions talaga ang tao sa EDSA. Diba? O ito, tingnan nyo to. Payment of 200 pesos for every protester instead of 500 pesos and EDSA shrine. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang pinangako, 500. Ang natupad, 200. Mga kababayan. Kung naluloko na mga didilis, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari po? Mga didilis, kawawa naman yung mga tao na pinagdadala nyo dyan, tapos pinangakuan nyo ng ganyang kalaki, tapos 200 lang ang natupad. Nako! Tapos sasabihin ng mga didilis sa media, hindi kami bayad. Di nga. So ano to? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ibig sabihin, hindi totoo to na merong abutan na nangyayari. Ayun, tignan nyo naman, mga kababayan, tignan nyo. Nag-aabutan, Tapos, mga kababayan, ayan pa, gawain ng mga Duterte gumamit ng mga piking taga-suporta para lang magpaawa sa media. Totoo naman Diba? Ang ginagawa nila ngayon, nagpapaaway-pig sila sa media para siyempre para yung mga tao mapanood ang magiging ng mga tao sa kanila ang simpatya. Kasi kumbaga inaano daw sila, inaapi. Parang sila pa ngayon ang naapi.
Pero sila talaga ang gumawa ng kasalanan. Ngayon, gusto ata ni Vice President Duterte na mangialam dyan si PBBM. Ginawa niya yan eh. Ginastos niya yan eh. Alam nga naman pakialaman sa ni PBBM dyan, di naman alam ni PBBM niya kung saan niyang pinagdadala yung pera. Diba? Ang confidential fund na yan. Sabi nga ni PBBM, wala namang problema kung sasagutin niya ang mga katanungan ng Kongreso, Quadcom, at Senado. Kung makapagsumiti sila ng tamang mga report kung saan to nanggaling. May mga didilis naman na nagsasabi na meron na daw sa kuha. Tama nga, meron na sa kuha. Pero, mga kababayan, yung pinagbibigay nila ng mga resibo ay kahina-hinala. Biruin nyo, Merry Chris Piatos, mayroon pang Timpura, mayroon pang Nuba, mayroon pang Oishi. Ano yan? Grocery store? Madalas ko nakikita yan sa supermarket, sa mga tindahan, ang mga pangalan na yan. Diba? O dyan pa lang, mag-isip ka na eh. O yung mga didiles, pagtanggol nyo pa yung amo nyo. Mukhang tagilid na talaga eh, no? At ngayon, talagang patong na kaso ang haharapin niya sa pagbabanta niya sa ating Pangulo. Kasi, ang ginawa niya kasi, mga kababayan, sinabi niya daw pag may nangyari sa kanya, di ba? So, ibig sabihin, bago pa po siya magsalita sa media, meron na po siyang inupahan, no? Meron na siyang kinausap na assassin na in case na meron mangyari sa kanya, ay ganun nga ang gagawin kay BBM First Lady House Speaker Martin Romualdez. So, nauna na po ang pakikipagkausap niya sa assassin. So, yun pa lang po, sablay na sa doon, mga kababayan. O ngayon, puro no comment siya sa social media. Hindi siya sumasagot sa mga katanungan. Kasi nga, mga kababayan, baka nahalata niya na mali na siya. O talagang alam niya na kung saan na sa pupulutin ngayon. 'Di ba? May narinig ba tayo na nagsalita si PBBM laban kay Vice President Sara Duterte? Mga kababayan, o sa mga Duterte na mga paninira na sabing ginigipit sila ni PBBM? Quadcom po. Kasi gusto ng Quadcom, no, na malaman ng taong bayan para hindi naman po, no, para maniwala yung mga taong bayan na kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Katulad na lang ngayon yung confidential fund na yan. Para malaman ng taong bayan, mga kababayan. No? Tama naman na ginagawa ng Quadcom eh. Kasi kung wala ka naman kasalanan, kung may ibibigay mo ang tamang resibo at ang tamang pinaggastusan ng budget na yan, ng confidential fund na yan, wala pong problema, mga kababayan. Sabi nga ng Quadcom hindi na sana hahaba o galing mismo kay PBBM, hindi na hahantong sa mga ganitong sitwasyon kung sinagot lang, no, ni Vice President Sara Duterte ang mga katanungan ng Quadcom, mga kababayan. Hindi na nagagalit pa siya. Minsan, meron pang ngayon, kikita natin, ilan sa mga staff niya ngayon, nagkakasakit doon sa Congress pagkatapos ng hearing. Ano ang nangyayari? Luma na yan. Panahon pa ni Gloria yung mga sakit-sakitan na yan. So ito naman pahayag ng kapatid niyang si Baste, mga kababayan, sa ating Pangulo. Sabi niya dito, si Marcos ayaw na lang kasi gumawa ng mga magagandang bagay para siya naman ang purihin. Yung mga sinabi niya sa ginawa niya, yung kahit wag na yung 20 pesos na bigas, bakit kailangan sa sumira ng tao para umangat kayo, gumawa na lang kayo ng maayos? Aba, baliktad naman ata yung sinasabi mo, Baste. Ang galing mo naman, paikutin ng taong bayan. Pagkatapos yung sira-siraan si PBBM, pagkatapos yung salitaan ng masama sa mga media, sa public, tapos sasabihin mo ganyan,
Wow, baliktad ah. Baka pinapatamaan nyo ang sarili nyo dyan, hindi ang ating Pangulo. Oy, tamaan ka ng kidlat basta sa mga sinasabi mo. Gumagawa ng tama si PBBM. Kaya majority sa mga Pilipino naniniwala sa mga adikain ni PBBM. Ha? Hindi ba yun maganda? Ang pagbibigay ng titulo ng lupa na sa loob ng ilang dekada, ngayon lang nagkaroon na makukuha ng mga magsasaka ang mga titulo ng lupa. Hindi ba yun maganda? Palibhasa kasi wala kayong pakialam sa mga kababayan nating Pilipino. Diba? Nasanay pwede naman pala gawin yan. Ilang administrasyon nang dumaan, hindi man lang ginawa yan. Ngayon lang kay PBBM, tapos sasabihin nyo walang magandang ginagawa si PBBM dito sa bansa. Kayo, ang magandang ginawa nyo dito. Yung pagpatay ng mga adik lang, hindi ng poser, ganun ba yun? Yun ang magandang ginawa ninyo, na meron pa naman nadamay ng mga kabataan, mga inosente, mga kababayan natin. Yun ang maganda. Maganda ba yun? O yung pagmumura nyo? Ang pagmumura nyo, yun ba yun ang magandang legacy na iniwan nyo? Tama kayo. Hanggang ngayon ho, dala-dala ho ng kapatid ninyo. Anong ginagawa? Pinagmumura ho ang ating Pangulo. Ano yun? Mayor lang sa Davao? Aba, kala nyo naman kaya nyo yung mga Ilocano, no? Kaya nyo yung isang Marcoses. Kasi nga, mga kababayan, ganito yan. Hindi kasi nila nahawakan si PBBM. Kaya ganun pa po yan. Diba, tinan yung mga salita ni Baste. Diba, gumawa daw ng maganda. Istin na siraan daw si Sara. Baliktad ata. Wala ho akong narinig. Magbigay nga kayo na pananalita na siniraan ni PBBM ang kapatid mo. Maglagay ka nga, mag-video ka, mag-post kayo ng mga salita na siniraan ni PBBM yung BP ninyo o kayo. Diba? Ang taas ng respeto po ni PBBM sa inyo. Yan lang kasi, kayo kasi, gusto nyong hawakan si PBBM. Yung nga lang kasi mga kababayan, hindi ho yan nangyari. Kasi ang gusto ni PBBM kasi mga kababayan, may batas na dapat sundin dito sa bansa natin. At yan ang nangyayari ngayon. May batas na dito sa bansa natin na dapat nating sundin. Hindi na, porque BP ka magbibitaw ka na lang ng mga ganyang salita sa ating Pangulo. Di ba? Tapos, sasabihin ni Baste, gumawa ng maganda. Wow, lupet. Hindi pala maganda yung ginagawa ni PBBM na pagbigay ng mga tulong sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga magsasaka, mga mangingisda. Mali pala yun, mga kababayan. Hindi pala maganda yun kay Baste. Ano pala yung maganda sa kanila mga kababayan? Yung pagpatay? Ng mga adik? Yun pala yung maganda sa kanila. Alam nyo mga kababayan, desperado na yung mga kababayan. Kaya ganun na lang yung pananalita nila sa ating Pangulo. Pero, siyempre mga kababayan, nandyan pa rin kayo para sumuporta sa ating Pangulo. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo.